Mapagpalang araw po, nandito po tayo sa tahanan na ng mag-asawang Brother Happy, Sister Kim. Tayo po ay magbabasa ng Biblia. At ang ginagamit natin Biblia ay poemer, ang Biblia ng mga apostol. Po, nakasalampak ako kaya parang relax na relax po ang aking upo. Kumbaga sa convenient, hindi mo pwedeng tawaran ang convenient ko. Alam niyo yung comfort na pag nahuli mo yung comfort is napakalaking ginawa sa iyong sarili. Kaya, sige, mag-ano po tayo, no? Ngayon, bago tayo papalahot sa pag-aaral ng mabuting balita, tayo muna po ay ipagkakatiwala sa Diyos. Kasi salita ng Diyos naman ito, mabuting bagay na ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya nakaganyan po ako kasi nakasalampak ako. O, tingnan nyo Ayan, o. Kaya sabi ko nga sa inyo, comfort na comfort ako. Kaya, sige, Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, samahan po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita sa oras po ito. Buksan ang mga puso at kaisipan ng bawat isa, mga manonood man ng video ito, upang lahat kami matuto sa iyong aral. Salamat po, ang aral mo ay pagkain ng aming kaluluwa, sapagkat ang tao po may physical siya at may kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, dalawa lang. Totoo at hindi totoo. Ano yung hindi totoo? Lying. Kasinungalingan. Ano po? At ano pa? Kadiliman. Kung may liwanag, may kadiliman. Ano po? Tingnan natin sa Bible yan. Yan ay nakasulat po sa Biblia, nababasa po ng letra por letra, walang halong daya. Kaya kung tayo po ay gusto nating matuto, so saan tayo gagamit kundi sa Biblia? Ano po? Ngayon tingnan natin yung dilim at liwanag. Mga simbolo po yun. Dito po sa libro ng Gawa, nang nag-uusap po si Jesus at saka si Pablo, nang talaga po si Pablo bilang kanyang apostol sa kanyang panahon. Ito po yung kanilang Pedro papuntang Damascus, kung saan yung panahon na yon naghahanap si Pablo ng kanyang papatayin. Bibiktimahin para patayin, pahirapan o kung ano man, lahat ng persecution. Kasi po, bago naging tuluyang apostol si Pablo, siya po ay persecution ng ating Panginoong Yesus. Ang pinipersecute niya po yung alagad. Siyempre, pag yung alagad ang pinakialaman mo, yun ay tama lahat kay Jesus. Kaya sinasabi ko nga po, ang kanyang salita, pinipersecute niya si Jesus. Tingnan niyo po ang salita ng silang dalawa po nag-uusap sila. Sa chapter 12 ng Gawa, merong nakalagay po rito ay 26. Chapter 26 verse 12. Basahin ko po Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Verse 15. Tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi,
Ako si Jesus na iyong pinag-uusig o inuusig. 26. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kita niyo po, liwanag at dilim. Ang sabi ni Jesus, nang italaga niya si Pablo bilang kanyang lingkod sa mga hentil. Tayong mga Pilipino po ay grupo tayo ng mga hentil. Labas sa basang Israel ay kahentilan o Gentiles English. So, itilalaga po si Pablo bilang apostol ng Diyos sa mga hentil. At anong trabaho niya? Yung nasa dilim, dalhin sa liwanag. Yung naging Satanas, dalhin sa Diyos. Sa pamamagitan ng ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ganito po nakasulat sa Roma. Sa chapter 10 verse 17, ang sabi ni Pablo ay ito po, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan, kailangan meron kang marinig about Jesus Christ. Kasi wala naman pong ibang ipangangaral kundi si Jesus lamang. Kung inyo mapapansin, balikan natin yung gawa. Anong sabi ni Jesus dito kay Pablo? Tingnan nyo po. Ang sabi niya, magpapatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sinong kausap? Si Pablo. Magpapatutuho ka. Kung ano po yung nakita ni Pablo kay Kristo, yun po ang kanyang ipatutuho sa mga tao. Kaya sabi niya, magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kapag siya nakapaginig sa haral ni Jesus. Di po ba? Ngayon, nung nangangaral na si Jesus, tignan naman natin ang eksena. Habang siya po yung nangangaral, meron siyang binabanggit dito. Dito sa 1:8:45. Tignan nyo po ang nakasulat. Pakinggan nyo po Ang sabi ni Jesus ay, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Anong sinasabi ni Jesus? Katotohanan. Ngayon yung kausap niya, anong sabi niya? Ayaw ninyong makinig. Isipin niyo po totoo na ang sinasabi ni Jesus, ayaw nilang makinig. Anong gusto nila? Kasinungalingan? Ayaw nila ng totoo Kaya nakausap niya si Pablo, mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dalhin mo sa liwanag. Ang alin? Ang mga tao, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi po nasa kadiliman ng tao, sila ay binulag ni Satanas. Kaya ang mga tao po ngayon, nung araw mayroon sinasabi sa balita nagkalat ang mga fake news o AI. Hindi mo na alam kung alin ang totoo, hindi mo na alam kung alin ang peke. Diba? Kaya ngayon po, halos hindi, kaya nangyayari ngayon, nagkakaroon ng demandahan. Yun nabanggit, siyempre may karapatan magdemanda. Yun pala, yung didimanda niya,
Yung pala ay fake news yung kanyang narinig. Kita niyo po ngayon. Kaya yung technology po, kung gamitin mo sa mabuti, mabuti yan. Pero kung gagamitin mo ang technology sa kasinungalingan, magiging masama po ang outcome niyan. Kaya dapat po nag-iingat tayo para makasigurado kung sino yung personality na gusto mo, yun ang pakinggan mo mismo kung sa kanya nang gagaling yun. At least siya mismo yun. Pero kung minsan nakakatakot Halimbawa, nung araw, di ba yung si Willie Ong, naalala niyo ba yun? Hindi ko lang alam kung buhay pa siya ngayon, ano? Kasi wala na pong balita sa kanya, magkaroon siya ng yung sakit sa likod, yung lumalaking dahil sa bagay, sabi ni Willie Ong nung araw, maganda daw ang sa gamutan sa Singapore. Pero ang problema, wala pong balita sa kanya. Di sana meron na siyang balita. Kaso wala tayong nababalitaan Yun nga po yung sinasabi ko kung minsan yung AI na tinatawag nila, no? Doon sa mga social media, nagpo-promote si Willie Ong ng mga gamot. Pero yun pala ay AI lang pala yun. Hindi siya mismo. O kita niyo po, akala mo siya Kaya napakadami pong mga peking mga balita ngayon. Ngayon, yung sinabi ni Jesus, may kausap siya. Anong sabi niya? Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, pero ayaw niyong maniwala. Tignan pa natin sa 43. Ano pa sabi ni Jesus? Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Katotohanan ang sinasabi niya, pero ayaw tanggapin ng tao. Siyempre, pag hindi mo tinanggap, hindi mo nauunawain yan. Hindi mo naman tinanggap. Ba't kailan ba pahirapan mo pa yung sarili mo umunawa dyan? Yan. Sa panahon niya yan, meron na po palang mga tao na ayaw nila ng katotohanan. Pero napakaraming reliyon ngayon. Ito baka isa kayo doon. Gumagamit ng Biblia, gumagamit ng pangalan ni Jesus, kumisan yung title ng kanilang simbahan, nakakapit si Jesus doon. Pero magtataka kayo, ayaw nilang tanggapin si Jesus pagdating sa harap. O kita nyo? Maraming reliyon ngayon. At yung iba pa, pumapatay pa sila ng tao. Sa kabila na ginagamit pa nila yung pangalan ni Jesus. Nakakatakot po ang nangyayari sa ating mundo. Kasi nga po, merong kadiliman. Kaya ang gusto ni Jesus, yung tao, pangaralan, dalin mo sa liwanag mula sa dilim. Dalin mo sila sa Diyos mula sa Diablo o Satanas. Kasi po, ang sabi ni Pablo, tingnan niyo po yung hindi pala sumasampalataya po, tingnan ninyo ang sabi ni Pablo. Sa 2 Korinto 4:4. Ganito po ang isinulat ni Apostol na si Pablo. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan ng daigdig na ito. Meron po palang Diyos ang mga masasama. At ang trabaho po ng Diyos ng yan na masasama ay binubulag niya ang tao para hindi po sila maniwala sa katotohanan. Hindi sila sumampalataya, sabi ni Pablo. O tuloy natin. Hindi sila sumampalataya sapagkat kanila binulag. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag. Para manatili sila sa kadiliman, yun ang purpose ni Satanas. Bubulagin niya ang tao para hindi niya makita yung liwanag.
upang hindi nila makita ang liwanag ng salita ng Diyos tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong ginagawa ng Diyos ng masama? Si Satanas po yan. Binubulag ang mga tao. Kaya kahit ano pong liwanag ng tinuturo mo, dahil nabulag sila, hindi nila makita yung liwanag. Nananatili po sila nasa kadiliman. Ganyan din ang reliyon. Kunwari, may reliyon, sumasamba, may pangalan, may simbahan, pero yung gusto ni Satanas, yun ang gusto nila. Tignan nyo po sa verse 45. Ay 44 naman ngayon, sa 1:8:44. Anong sabi ni Jesus? 1:8:44. Ito po, yung ayaw sa liwanag. Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Yung gusto ni Satanas, yun ang gusto nila. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya, si Satanas. Kaya doon sa 1 sabi ni Jesus Christ, na parito si Satanas para pumatay. Tuloy natin. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. So wala siyang katotohanan. Sino? Si Satanas. Kailanman, sabi ni Jesus. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ano ang nature ni Satanas? Sinungaling. Anong ng opposite ng sinungaling? Katotohanan. Si Jesus nagsasalita siya ng katotohanan, pero ayaw nilang maniwala. Pero kapag si Satanas, yung aral ni Satanas, yung kasinungalingan, yun ang pinaniniwalaan nila. Parang ngayon po sa ating panahon. Yung kasinungalingan, para bang mas nag-ahari pa ngayon. Isipin nyo, ang hinahanap ng tao, kaliwanagan, katotohanan. Anong nangyayari ngayon? Pawang kasinungalingan. Sa kayo nakakita ngayon lang po nangyari, ang Korte Suprema ay huling hukuman na tinatakbuhan ng taong bayan. Halimbawa, nagkaroon kayo ng asuntuan dalawa. Mula sa lower house, mababang hukuman, papunta sa itaas. Alin ang matalo at manalo ha? Yung matalo, umapila siya pataas. Court of Appeal. Doon naman siya maglalatag. Pag doon hindi binaligtad ang desisyon, akit naman siya sa Korte Suprema. Kasi po may mga nangyayari kasi mga kaso, doon pala sa mababang hukuman, sa baba, MTC o RTC, kung minsan may hatol po ang korte na sinasabi ng Court of Appeal, oy korte, sandali, ayusin mo nga ito bago umakyat dito. Ganon. Sometimes naman, pagdating ng Korte Suprema, ganon din po sinasabi ng Korte Suprema. Sometimes may mga nangyayaring ganon. Pero yung Korte Suprema ang nagdi-define ng batas. Meron tayong batas na sa konstitusyon. Sometimes may mga batas diyan na pinagtatalunan. Kaya para ma-distinguish kung yung katotohanan ng batas na yan, pupunta ka ngayon sa Korte Suprema. Silang magsasabi, ipaliliwanag nila yung tinutukoy ng batas na ito. Na hindi maunawaan ng taong bayan, kahit ng mga matatalino pang tao. Kaya kung minsan mayroong mga presidente sabi nila, igagalang natin ng korte kung ano yung desisyon niya. Yung mataas na hukuman. Pero ang nangyayari po ngayon, bakit
yung Korte Suprema po nakikialam ng direkta sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte. Samantalang, ang dapat ang Senado muna ang maglitis at kung sakaling yung litis ng Senado hindi magustuhan ng tao, pwede silang umapila ngayon sa Korte Suprema. Hindi eh. Para silang nag-uusap dalawa. Para sinasabi ng Korte Suprema, oy, Senado, ikaw muna ang action, then susunod ako. Or vice versa. Kaya ngayon ang ating mundo, itong Pilipinas, bahagi ng mundo, ay nagkakaroon ng kadiliman. Hindi po ba? Tayo walang personalan. Yun napapanood ko po araw-araw sa balita. Yan lang ang aking pinapapansin sa inyo. Nung nakaraan, nagsimba si Sara sa Davao. Pagkatapos ng magsimba, ambush interview ng media, anong sinabi niya? Yung 19 na senador, yung desisyon nila na patulugin yung kaso, igalang nyo at tanggapin. Isipin nyo, nag-uutos siya sa taong bayan ng Pilipinas, igalang at tanggapin. Walang nangyaring paglilitis, pero yung kaso pinatulog na po. Kung kayo po yung nasa korte, halimbawa, nagtatalo kayong dalawa, pumupunta kayo sa Court of Appeal, pupunta kayo sa Korte Suprema. Anong sagot ng mga senador? Iginagalang ko ang desisyon ng Korte Suprema. Yung Korte Suprema ba tagalitis? Hindi po eh. Kaya yung maabuso sila sa kanilang tungkulin. Yung mga justice na nagsipagretiro na mula sa Korte Suprema, malakas ang loob na nagsasabi yung posisyon ng Korte Suprema ay ginagamit nila upang abusuin ng kapangyarihan. Kita nyo po yung nangyayaring ganyan. Tapos sisimba-simba sila. Sa Biblia po, sabi ni Jesus, kung kay Jesus ka, dapat stand to the truth. Tayo ka sa katotohanan. Pag ayaw mo sa katotohanan, natural sa ka nakatayo sa kasinungalingan. Kanino yon? Kay Satanas. Dalawa lang nagkapangyarihan naman po eh. Good and bad eh. Saan ka tatayo? Sa masama? O sa bad o sa good? Dapat po sa good tayo. Sa totoo lang tayo. Yung problema po, natulingan silang mambabatas, parang sila na po ang batas. Gumagawa silang batas. Pero dapat yung ginawa mong batas, igalang mo yung batas na yun. Hindi ka pwedeng gumawa ng yung sariling batas. Unless, yung batas na yan, i-repeal mo. Kaya meron mga mambabatas ngayon, nag-file ng batas na i-repeal yung may mga problema na ayusin para mas lalo nilang maunawaan. Kasi po nung araw, tignan nyo po na lang nung araw. Si Gloria Macapagal Arroyo, tumakbo siyang presidente, ay congressman doon sa Pampanga na matapos ang termino niya. Si Erap po na People's Power. Then tumakbo siya uli ng pagka-presidente. Ang katwiran ni Erap, hindi ako natapos sa aking termino. Ang ginamit ni Erap na batas para makatakbo siya, yun din po ang ginamit ni Gloria para makatakbo rin si Gloria bilang kongresista. At silang dalawa nagtalo. Nagkapila si Gloria, huwag patakbuhin si Erap. Yung batas na ginamit niya, ang sinabi ni Erap, huwag patakbuhin si Gloria, yun din ang batas na ginamit niya.
dahil election, sinong mag-aayos niyan? Siyempre, COMELEC. Anong ginawa ng COMELEC? Simple lang, wala siyang pinanigan. Sige, tumakbo kayong dalawa. Bahala na ang taong bayan sa inyo. Sarado. Kaya nakatakbo si Gloria, nanalo siya. Tumakbo si Erap, natalo siya, nanalo si Pinoy. Pero isang batas ang kanilang ginamit upang i-disqualify yung isa't isa. Kanya lang, hindi mo pwedeng i-accept sa Korte Suprema yun kasi nga panahon ng eleksyon. Kaya ang papapil doon ay ang COMELEC. Anong desisyon ng COMELEC? Tumakbo kayong dalawa. Bahala ng taong bayan sa inyo. Isipin nyo po, isang batas ang ginamit nila. Siguro, para matigil na lang. Kasi gusto ni Gloria, wag patakbo si Erap. Ang gusto ni Erap, wag patakbo si Gloria. Pero isang batas lang ang ginagamit nila. Siyempre, hindi pwedeng ipila sa korte yun. Ang korte nun, ng COMELEC. Kaya sabi ng COMELEC, sige, bahala ng taong bayan sa inyo. Kaya tayo pong mga tao, sa hukuman po tayo tumatakbo. Pag election, COMELEC. Pag ibang kaso po sa Korte Suprema, ang problema, kung nakikialam po ang mga yan na hindi pa po sila dapat makialam. Yun lang po ang nakakatakot. Bakit? Alam nyo na siguro pagka ganyan. Anong sabi nila? Pera-pera lang yan. Kawawa naman po tayo, taong bayan. Naiipit tayo sa mga nagpupugang bato. Kasi gitna tayo eh. So ano magagawa natin? Hindi, mag-pray na lang tayo. Bahala ng Diyos sa kanila. Kaya kung titingnan mo ang Bible, dalawa lang. Katotohanan at kadiliman. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, na pinakita mo po sa Biblia ang liwanag at ang dilim. At ang kasinungalingan at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, at tuturo ka na kami po ay patuloy na matuto sa iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga manonood ng video, wala pong personalan nito, biblical po lahat yan. Binabase natin sa Biblia na binabanggit naman natin. Yun ay napapanood naman natin sa balita, napapakinggan sa radyo at nababasa sa mga newspaper. Sige po, sana meron kayong natutunan sa biblical teaching ng Poimen. Kung meron po kayong Poimen, sundan niyo po ako doon. Walang labis, walang kulang yan, Sige po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po ako senior citizen, 64 na. At stroke nose, 6 years. At person with disability, 6 years at the same time. Pero sa hawat tulong ng Panginoon Diyos, ito pa po ako. Sa biyaya ng Diyos, nakakapagsalita pa po ng maayos. God bless us all po. Thank you for watching. Sana, sa pag-iusap ko, meron kayo sanang napulot kahit konti lang. Bye-bye.